Hello guys, so good morning. Ito, gabi na pala. Sorry. Okay, so ito meron tayo ditong DepEd laptop. So this is higher. Right? Yan. Isa sa mga supply, yung tinatawag natin DCP package. No? Okay, so yung problema nito is not powering on. Yan. So, charge naman siya. Charge naman siya guys. Try nga natin. Yan. So walang ilaw. Yan. Nag-red. Yan. Red and yellow. So ibig sabihin, full charge na siya. Right. Then, hindi siya nagpa-power on. Okay, buksan na natin. Ito may mga nakalagay pa siyang ano. Yan o. May mga takip yung kanyang ano. Ngayon may mga nakalagay pang mga ano, something like seal, siguro para hindi masira yung ano, yung tornilyo, no. Tanggalin muna natin to. So first time na mabuksan yung mga ganitong laptop from higher DCP package from Department of Education. So actually ano to, gamit to, naka-issue to sa school head namin, yung principal namin guys. So nag-complain siya. Ayan o, naka-sealed pa siya. Sige na. Okay. Sabi nandito. See, ito pala. Sorry na. Yun. Kala ko yun yung butas eh. Ganito lang siya. Alright. Parang hirap naman itong tanggalin. Post ko muna. Yan guys, so binubuksan ko na siya. So medyo matagal magtanggal ng ano. Ng mga tornilyo. Parang meron pa dito.
May langgam na lumalabas, oh. Langgam. Mga maliliit na ants. May natira pa palang dalawa. Daming tornilyo nito, guys. Ayan. So, ito yung loob niya. Blackboard siya. Ayan, blackboard. As in. Then, 8 GB yung kanyang RAM. Then, SSD. 512. Naka-SSD na siya. So, yung issue niya is no power. Hindi siya nagpa-power on. Ayan. So, una, i-trace muna natin yung kanyang keyboard. Asa ba yung connection ng keyboard? Parang ito. Okay. So, ito yung connection ng kanyang keyboard, guys. As in, totally silyado pa. Right? Ngayon, tanggalin muna natin yung, iangat natin yung battery para matanggal natin yung connection ng keyboard. Kasi, kapag mga ganitong laptop, tatandaan natin na kapag hindi nagpa-power on, then yung kanyang power button ay kasama sa, tawag natin dyan, kasama sa keyboard. So, ang first suspect natin dyan ay yung kanyang keyboard. Now, tatanggalin muna natin. So, ito yan. Ito siya, guys. So, from here, hindi natin alam kung alin ba yung power on dito. Baka yung first 2 pins. Yan, remove muna natin to. Tanggalin muna natin to, guys. So, dito, yan. So, dito sa connection ng keyboard, kung notice natin, maliliit yung wires dito, kung ano yung lines. Dito may may 4 na big lines. So, possible, nandito yung, sa side na to, yung positive and negative or yung power on niya. So, dyan tayo mag-short. Tingnan natin. So, sa first and second pin, try nga natin. Ayun. Umikot na yung fan. So, first and second pin, yung kanyang ayan na. Blinking na siya, guys. Then, umikot na yung fan. First and second pin. So, ibig sabihin, may problema na yung keyboard. This is common sa mga ganitong mga laptop. Ayan. So, naka-deped na siya. Yun, may password. Okay. So, this is common sa mga ganitong mga laptop na tawag natin dyan, yung kanyang power button ay incorporated or kasama doon sa ating keyboard. So, commonly, yan yung nagiging problema ng mga laptop. Yan o. Yung power button ay kasama sa So, possible, yung gagawin dito, papalitan yung keyboard. So, since mag-order pa nito, so pwede natin itong gawa ng paraan. Maglalabas lang tayo ng dalawang labas lang tayo ng tawag natin dyan ng wire, ng linya, para at least makapag power on ito. Okay. So, yan. So, mag-jump na lang tayo dyan ng dalawang wire palabas dito. Then, yun na lang yung magsisilbing power on or power button. I don't know kung mayroon tong mga hidden features na pwede mag-power on. Kasi kapag Lenovo, mayroon siyang mga hidden na pipindutin, then yun yung power button. So, dito, wala akong nakikita. Ito ay para sa
So wala tong yung higher, wala siyang nakalagay na hidden button. Right? Sige. Shutdown na natin to, then gawa tayo ng Yan, shutdown ko lang guys. Wala pala tong wala na pala tong keyboard. Okay. Shutdown. Minsan, pag-iisipan natin kung paano nga ba mailalagay dito sa power button yung kanyang Yan. Paano ba mag-execute pa din dito? Tatanggalin yung connection, then tanggalin to, lalagyan ng power button. Complicated, So, kapag mga ganito, medyo mahirap na yan, magagawan pa naman ng remedyo yun na nga, maglilinya ka, pero kalaunan, masisira din yung keyboard. Bibigay din yan guys. Talagang papalitan ng keyboard yan, So common yan sa mga keyboard or sa mga laptop na sabi ko nga, yung keyboard ay kasama na sa, or yung power button ay kasama na sa keyboard. So common yun. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-ano ng keyboard. Maglalagay ng parang mali ako agad So paano nga ba tawag natin dyan, magba-bypass, bypass. So maglalagay tayo ng wire. So ngayon, i-disable muna natin yung connection ng keyboard. Yung sa power lang, power. So ibig sabihin, yung first and second pin dito, lalagyan lang natin ng tape. First and second pin. So first and second line, lalagyan lang natin siya ng tape. So wait lang. Okay guys, so lalagyan ko ng tape yung first and second pin. Dito. Yan. Diyan. Kasi yung first and second pin, siya yung power on. So liliitan ko lang. Right. So, kuha lang kayo ng transparent tape. Lagyan nyo lang to. Parang ang hirap naman maglagay nito. So, ito yung ginagawa ko guys pag nagdi-disable ako ng keyboard. So, minsan kasi keyboard yung problema. Kaya, kailangan lagyan mo ng tape. Then, iiwan mo lang yung power button para mag-on. So, in this case, ang problema niya ay yung kanyang power button. Kaya, ang i-disable natin ay yung power button. Yun. So, ganun lang. So, first and second pin, yan. Then, ibalik na natin to. Para at least magamit pa rin yun yung keyboard. Dapat talaga eksakto lang.
Dapat talaga eksakto lang. Alright, so yan. So the next thing that we need to do, magji-jumper tayo. So dapat meron tayong ito. So soldering iron, guys. Alright guys, so maglalagay tayo ng maliit na power switch sa labas. Yan. So nakikita nyo to. Yan. So ito siya. Ito. So from cellphone, yung mga power switch ng cellphone. So maglalagay tayo, mag-i-improvise tayo. So lagyan ko muna ng flux yung magkabilaan. Then yung ating wire. Yan. Pakalit lang. Okay. Alright. Saan ba yung ano natin? So lagyan muna natin ng lead. Okay. Alright. Yun. Napakaliit lang, o tingnan nyo. Sige. Susukatin natin dito. Dito lang.
Palabasin lang natin yan dyan. So, putulin natin siya dito. Alright. Medyo complicated to, guys. Yan. So, inaano ko lang yung kanyang tip para malagyan natin ng lid. Para mabilis dumikit doon sa power switch natin. Okay. Alright, ayan. So, ito na siya, guys. Ayan na. Napakaliit lang. Okay. So, remedyo lang yung ginagawa natin ngayon. So, yun na nga, habang wala pang kapalit na power keyboard. Ito, continue tayo. Yan, kikita nyo yung side na yan. So, lagay natin dito yung ating, dito lang. Yan, dyan lang. Dikit lang natin. Alright. Lagyan lang natin ng pandikit. Tapos i-place na natin to dito. Ganyan lang. Parang yung power button lang sa cellphone, di ba? Yan. Okay? Next step natin, lagyan natin to ng tape. Ang hirap ng para maiwasan natin yung contact. So, lagyan natin to ng tape dito. Yun. Yan, alright. Very good. Next, putulin na natin to. Yan. Dito na lang.
Yun. Kita ba yung wire? Hirap makita niyan. So, anuin ko lang yung tip ng wire para mag-connect. Lalagyan ko lang siya ng lead. Right. Yan na. Okay, flux. Dito na tayo sa medyo complicated na parte. Yan. Lalagay na tayo ng wire, guys. I-bend ko lang yung wire. Right. Yun. Sunod. So take note, remedyo lang yung ginagawa natin ngayon. So first and second pin lang, guys, yung ano natin ilagyan. Yan. Pasiguro ko lang to. So lagi lang tayong pasiguro. Lagyan ng tape. Para at least hindi magka-problema. Right. Yun. Okay. So sana nakikita nyo pa din. Kita pa ba? Kita pa ba yung pinaggagawa ko dito? Yan. Pasiguro lang ako, guys. Nilalagyan ko lang siya ng tape. Hindi sila magkaroon ng contact.
Right? Okay, sige nga, try nga natin kung working na ba to. Yun. Sudsud nga tayo dito. Balik tayo sa dating position. Let's see kung pwede ba yung ginawa natin. Power on. Yun. Diba? Umikot na yung fan. Then higher display. Right? And that's it. Escape na tayo. Yun. Gumagana pa din. Yung keyboard gumagana pa rin, guys. So yung power button lang yung disable natin kasi wala na siyang connection. Complicated. Pwede din naman i-connect siya doon mismo dito sa power button, pero it's a long process. Pinaka ano kasi nito, kapag nasira yung keyboard, guys, ang mangyayari niyan, talagang papalitan na siya. Kasi along the way, lahat ng keyboard, umiinit kasi yung linya niyan eh, napuputol yan eh. Especially yung sa power button, napuputol yan eh. Yung unang nasisira dyan. Kaya, yung mga keys, hindi na nagpo-function kasi napuputol yung wires nun. Umiinit kasi yan kapag incorporated yung power button ng or kasama sa keyboard yung power button. Ayan, alright, so sana may natutunan tayo sa video na to. Sana nakatulong sa inyo kung paano nyo i-overcome yung mga ganitong problema. So working na siya, guys, pwede na itong magamit ulit. Yan, thank you so much. This is your Cotech Aleta Marino signing off. Peace out, guys. Alright.